Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala." Ang salita ng Diyos. Ang paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto sa loob ng 40 taon ay tanda ng ating paglalakbay sa buhay. Hindi tayo taga-mundong ito, tulad ng mga Israelita ay hindi taga-disyerto. Dumadaan lang tayo sa mundong ito, tulad ng mga Israelita ay dumaan lang sa disyerto. Ang patutunguhan ng mga Israelita ay ang lupang hinirang, ang lupa na ipinangako sa kanila ng Diyos. Nangako din ang Diyos sa atin ng langit, ang patutunguhan natin na walang hanggan. Ang 40 taon ay isang generation. It's a lifetime. Kinakatawan nito ang haba ng ating buhay sa mundo. May pangangailangan tayo sa ating paglalakbay. Kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ng inumin. Hindi pabaya ang Diyos. He supplies our needs. We just have to trust Him. Binigyan niya ang mga Israelita ng tubig na mula sa bato. Binigyan niya sila ng pagkain na hindi nila alam kung ano ito. Kaya ang tawag nila sa pagkain ito ay manna. Nang ibig sabihin ay, ano ito? Ano ito? Sinustento tayo ng Diyos sa ating paglalakbay sa buhay na ito sa pamagitan ng kanyang ibinibigay, lalong-lalo na ng pagkain. Ang pangangailangan natin sa paglalakbay sa buhay na ito ay hindi lang pagkain sa ating katawan. Kailangan din natin ng spiritual food. Kaya binibigyan tayo ng pagkain hindi natin inaasahan na walang iba kundi ang katawan ni Kristo. Ngayong araw ay kapista ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ang pagkain na sumusustento sa atin sa ating paglalakbay tungo sa langit. Nangako si Jesus na ang kakain ng kanyang katawan ay hindi mamamatay magpakailanman. Kung tinatanggap natin si Jesus, tinatanggap natin ang kanyang salita at ang kanyang katawan. Ito ay ginagawa natin sa banal na misa. Tanggapin natin ang pagkain binibigay niya sa atin na walang iba kundi ang kanyang sarili. Salamat o Jesus sa pagbigay mo ng iyong sarili. Nabubuhay kami dahil sa iyo. Ginagabayan mo kami ng iyong salita
at pinalalakas mo kami ng iyong katawan. Buong tiwala at pasasalamat na tinatanggap ka namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.